sa banal na templo, purihin siya ng lahat ng tao. Pag-ibig niya ay walang hanggan, hanggang sa araw na to ng pagdiriwang. Pag-ibig niya ay walang hanggan, hanggang sa araw na to ng pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ialay natin ang misang ito para sa karangalan ng mahal na Birhen ng Nazaret, upang tayo maging marapat sa misa, kaalinsabay ng ating mga kahilingan sa Panginoon. Halina't magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging bireng Santa Mariang Mahal. Kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Dinggin ninyo mga Israelita, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at sa labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng inyong mga pinto at tarangkahan. Kayo'y malapit ng dalhin ng Panginoon sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno, sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi ninyo itinayo. Titira kayo sa mga tahanang husto sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo ng mga ubas at mga ulibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at nananagana sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalimutan ang Panginoon na nag-alis sa inyo sa bansang Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, paglingkuran ninyo siya at mamumuhay kayo ng tapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay.
Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ang lahat. Sa piniling hari, dakilan tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, "Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubhang nahirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kay mahulog sa tubig. Dinala ko siya sa iyong mga alagad, ngunit hindi na mapagaling." Sumagot si Jesus, "Lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo, hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata." Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito, at ang batay gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong nang walang ibang nakakarinig, "Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo?" Sumagot siya, "Dahil sa kaliitan ng inyong pananalig, sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at dilipat ito. Walang bagay na hindi nyo mapangyayari." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagsablay ng mga disipulo ni Kristo na palayasin ng demonyo sa batang inaalihan nito. Oh, it must be very frustrating sa mga alagad ni Kristo at very much frustrating din sa tatay ng batang ito. Sapagkat sino ba namang magulang ang magnanais makitang nahirapan ng anak niya? And then, sasablay ang mga taong inaasahan niya. Siguradong mas nalungkot siya, siguradong na-disappoint siya, pero tingnan po ninyo, siya nawala ng pag-asa. Mas lalong hindi siya lumayo sa mga disipulo, lalo na kay Kristo. Gayong alam niya na pinagkalooban ng kapangyarihan ni Kristo ang kanyang mga disipulo sapagkat maaaring alam din niya na nauna nang nakapagpalaya sa masamang espiritu ang mga ito. But then, pagdating sa anak niya, sumablay talaga sila. Ang maganda, hinanap niya si Kristo. Lumapit siya kay Kristo at idinulog mismo ang kanyang concern kay Kristo. Alam po ninyo, nitong nagdaang linggo lang, nagkaroon kami ng banal na pagsasanay, kaming mga pare dito sa Diocese of Malolos, at isa sa mga in-emphasize na topics ng aming facilitator, si Father Dennis, ay ang aming identity bilang pare. Ang aming identity bilang pare ay nire-represent namin si Kristo sa inyo. Not just in a sense na sinisimbolo namin, kundi sa pamamagitan talaga namin na ipupwede niyong maranasan at maramdaman si Kristo. Alam po ng Diyos na sa pamamagitan din ng tulong niya ay pinagsisikapan po namin maging karapat-dapat sa identity ito. Pero wag po sana niyong kakalimutan na kami ay tao ring tulad ninyo. Nagkakamali din kami at kung minsan kahit di namin sinasadya at kahit di namin gusto, kakasala at hindi namin meet ang expectation at ang pangangailangan ninyo. Sana po pag ganon, gayahan niyo rin po yung tatay nung batang inalihan ng demonyo sa ebanghelyo. Sumablay man po kami. Huwag kayong lalayo ng simbahan. Mas hanapin at mas lapitan pa sana po ninyo
ang ating Panginoong Hesukristo. Meron po kasing iba sa inyo na kapag hindi gustong maghumili ang pare, ay hindi na magsisimba. Humilya po lang ba ang paraan upang ang Panginoon ay inyong maramdaman? Besides, ang misa ay tungkol lang po ba sa humilya? May iba naman sa inyo na dahil sa pagkakamali, kapalpakan ng pare, kahinaan ng pare, lumalayo na ng simbahan. Ang simbahan po ba ay tungkol sa pare lang? We must therefore look beyond. Mananagot po kami sigurado sa aming mga kasalanan, pagkukulang, kung hindi namin gagawin ang aming parte upang maging karapat-dapat na maging representative sa inyo ni Jesus. Kahit papaano lang. Pero sana'y huwag niyo pong idadamay ang Panginoon sa kapalpakan, pagkakamali, pagkukulang namin sapagkat kami kanyang instrumento lang. Gayon din naman para sa atin mga disipulo, tagasunod ng Panginoon. Hindi lamang po pare ito, pwedeng mga magulang ito, pwedeng mga superiors ito, pwedeng mga panganay na anak, pwedeng kahit sino na binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon by virtue of our baptism na labanan ang anumang puwersa ng demonyo. Ang puwersa ng demonyo na nagpapahirap sa tao sa pamamagitan ng pagkakasakit nito, sa pamamagitan ng paghihirap ng tao, sa pamamagitan ng pagkakabahabahagi ng tao, ng pamilya, ng grupo ng tao, ng samahan ng tao, maging ang simbahan, sa pamamagitan ng pag-aaway-away, sa pamamagitan ng mga iba't ibang mga pangit na karanasan. Kung tayo nakikipaglaban para dyan sa ngalan ng ating Panginoon, pumalpak man tayo, magkamali man tayo, magkulang man tayo, huwag po tayong mag-alala sapagkat hindi tayo si Kristo. Hindi tayo ang totoong tagapagligtas ng mga tao. Instrumento lang po tayo. Kaya tulad ng mga disipulo, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Sa halip, dumulog ulit tayo sa Panginoon, mag-recharge tayo sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ng pagdarasal, sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng pagninilay at paniniwala muli sa salita at mga pangako niya. At maniwala tayo, sinasabi niya ngayon sa ating ebanghelyo na kahit gagaputil na ng mustasa, ang ating pananampalataya ay may mangyayari pa ring maganda. Hindi naman po sinasabi dito na dapat ay maging maliit lamang ang ating pananampalataya. Hindi. Ang sinasabi dito sa palagay ko ay kahit na maging kasing liit na lamang ng butil ng mustasa, ang pananampalataya nating sa una ay malaki talaga pero pinaliit na unti-unti ng maraming mga pagsubok at problema. Kahit yung gagabutil ng mustasa na pananampalataya na yun ay huwag nating isusuko. Huwag nating ibibigay sa diablo. Huwag nating aalisin. Sabi ko nga minsan sa sermon ko, kahit na isang daliri na lang ang nakakapit sa atin, patatagin pa rin natin, palakasin pa rin natin, ibuhos pa rin natin ang mga natitirang lakas natin upang i-maintain pa rin ang pananampalataya ngayon. Sapagkat kahit gaano kaliit yung pananampalataya ngayon, ay pwede pa rin pagmulan ng milagro mula sa Panginoon. Pwede naman po kasi talagang sumablay, masira, magkamali, magkulang ang dinadaluyan ng biyaya. Pero hindi ang pinagmumulan nito. Ang tao, oo, pero hindi ang Diyos. Kaya nga po, sa ating unang pagbasa, nandun ang utos na mahalin natin ng Diyos ng buo. Hindi ang tao, hindi ang kahit ano. Sapagkat ang kahit ano, maging ang kahit sino, ay pwede tayong biguin. Pero hindi ang Diyos na pinakamakapangyarihan, pinakamaasan at nagmamahal sa atin. Besides, tandaan natin, hindi lang isa ang pwedeng maging daluyan o pwedeng maging instrumento ng biyaya ng Diyos. Napakarami pa. Kaya nga, nung kasagsagan ng ginagawa ang simbahan na ito, ay mayroong mga nagpahiwatig ng interest na magbigay ng malaking donation dito. Provided na dapat gawin ko ito, ikasal ko yung anak nila, pumunta pa ako sa kanila sa okasyon na ganito, na hindi ko napagbigyan dahil napakaraming dapat na masaasikasuhin. Pero hindi ko ikinatakot yun. Dahil alam ko na mawala man sila, may ibang gagamitin ng Panginoon para maipatayo ang simbahan na ito. Kaya nga, ang pinakautang na loob po natin sa pagkapatayo ng simbahan na ito, hanggang ngayon sa mga pagpatayo ng mga kapili ang ating tinutulungan ay hindi naman talaga sa tao Hindi nakakabit sa tao, kundi talagang sa Diyos na pinagbulan ng lahat ng biyayang ito. Ito sana yung makita natin upang sumablay man ang isa o dalawa o kahit ilan pa ng mga
daluyan ng mga biyaya na inaasahan natin, ay huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat marami pang pwedeng gamitin ng Panginoon na maging daluyan ng kanyang pagkapala sa atin. Ito sana ang hiling nating biyaya sa pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samuko Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samuko Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat anak ang niya ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samuko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, ipinagdarasal po namin ang bawat isa, lalong-lalo na yung mga na-disappoint at sobrang nalungkot, na sumablay ang mga taong inaasahan nilang magmamahal, magiging tapat sa kanila, magkakaroon ng utang na loob sa kanila, magkakaroon ng pagtingin sa kanila, magkakaroon ng pagpapahalaga sa kanila, maasahan nilang makakasama nila habang buhay o habang nabubuhay sila pero maagang nawala. Panginoon, maunawaan ng mga taong ito na hindi lamang yung taong yon, gaano man ang naitulong nito, gaano man ang pagmamahal nila sa taong ito, gaano man sila kamahal ang taong ito, hindi lang yon ang daluyan ng biyaya mo. Maging bukas nawa ang kanilang isipan, maging matatag nawa ang kanilang pananampalataya. Alleluia! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Minsan nga, inaalaw ng Panginoon na mawala ang mga daluyan ng kanyang biyaya para mas matutok tayo sa Kanya na pinagmumula ng biyaya. Hallelujah! Dapat ang Panginoon pa rin. Hallelujah! Siya pa rin dapat ang una. Siya pa rin dapat ang pinakamahalin. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo at gagawin ito ng Panginoon sa maraming pwedeng paraan at pagkakataon at panahon. Kung lalapit ka kay Jesus, hindi nga ba't ikaw gagawin mo ang lahat para sa minamahal mo? Ikapos pa nga ang kakayanan mo. Ang Diyos pa ba ang hindi gumawa ng lahat? Lahat in a sense na hindi naman lahat-lahat, kundi sumablay man ang isa na inaasahan maging daluyan ng iyong grasya. Marami siyang pwede pang gamiting iba. Lahat pwedeng i-maximize ng Panginoon upang makarating ang biyaya niya sa iyo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para nang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay po. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na laan.
kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Ang iyong katawan ay inihain upang kami ay makapiling. Pagliligtas mo ngayoy inaalala, pasasalamat sa iyong dambana. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na lahat. Patikim ng dulot mong kaligtasan. Halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria, nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkapirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan namin, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayon, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ang mahal na birhen ng Lazaret ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birhen ay nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Nasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaong. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalat, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga panal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoon, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Nabatid ko nga at natanto sa kasulatan yung ganito at itatago ko sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tangi sa buhay ko. Panginoon, narito ako. Sa utos mo, lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tangi sa buhay ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kalubong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong nisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak.
Huwag naman mawala ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyab, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na pira ng lasalat, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tinutulong po ninyo sa Pasay Parish na ito na nagiging dahilan para marami rin ang matulungan po natin sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos na mga ibinibigay po ninyo. Salamat po. Marami pong salamat. Panginoon na po ang bahala din sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at last and end. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at last and lay.